Ano po itong sumambulat ngayong araw na ito na isiniwalat po, Ma'am Lorraine, Brother Franco, ni Attorney Sal Panelo kanina sa programang Problema Nyo Itawag kay Panelo. Ipapataw po ngayong araw na ito. Anytime today, mawawala po kami sa ere ng National Telecommunications ang indefinite suspension hanggat gusto nilang sarado ang SMNI. TV and radio station all over the country ay mawawala po kami in a matter of few hours from now. Akala po natin tapos na ang panahon ng martial law. Akala po natin nangyayari lamang ang ganitong pangbubusal at pag-apak sa kapangyarihan o sa karapatan ng mamamayan sa panahon na may diniklarang martial law para i-control ang impormasyon. Bakit nangyayari po ito ngayon, mga kababayan? Bakit po namin ito isinisiwalat? Sapagkat napakasakit po ito na selectively pinuntirya ang SMNI at hinanapan ng butas dahil hindi nila ma-revoke ang franchise dahil batas ito at hindi nagko-cooperate ang Senado. Inikutan ngayon nila. Sino pong nila? Wala po kaming ibang tinutukoy dito na may pakana nito. Ang House of Representatives at pati si Speaker Martin Romualdez, lalo na, at hinanapan ng butas by making NTC become an instrument of suppression and instrument of tyranny. Ang nakakabahala po nito, dahil may batas na hanggang 2044, ang SMNI, Ma'am Lorraine, Brother Franco, hindi nila kaya itong ibaliwala dahil kailangan ang Senado magsuporta. Ngayon, inikutan nila, NTC ang ginamit. Ang malaking katanungan, Mr. President, after na binigyan mo ng pansin ang Coldplay concert, using 4 helicopters na pumunta ka doon, wala kaming question doon kasi prerogative mo yun. Pero, bawal yun. Kaya nga ma'am. Pero yun. Bilang presidente, hindi ba mahalaga sa'yo na ang isang legitimate media at ang isang lehitimong nagpapahayag at bahagi po ng demokrasya ay binubusalan ng opisina na under sa opisina mo. Pero ang pressure nanggagaling sa pinsan mo. Hanggang kailan po magtitiis ang taong bayan? Just because ito lang ang istasyon na naninindigan na magtanong ng katotohanan, idepensa ang mamamayan laban sa terorismo ng CPP, NPA, NDF at dahil nagagamit ang alliance na ito ngayon ng isang paksyon sa politiko, ng mga politiko sa Kongreso, pababayaan po ba ninyo ito, Mr. President? Are you not going to summon the highly irregular, scandalous and anomalous exercise of very blatant and brazen abuse of power of NTC which is under your office. Under ito sa Office of the President. Itong opisina na ito. Bakit ganito ang inaharap ng taong bayan? May selected or selective martial law ba? Mr. President, do you still value press freedom? And do you still respect the right of the people to speak out in a free democracy? Kung ganun, bakit po nangyayari ito sa SMNI? Itong walang saysay, walang kabuluhan at lapastangan na order ng indefinite suspension ng abusadong opisina under you na National Telecommunications Commission. Ma'am Lorraine, Brother Franco. I'll need to correct you a little bit, Erica. Yeah. I'm not that sad. No, I'm not that sad. Parang I expected this kasi I think it's interesting. I think it's interesting kasi more than anything, ang nasasakdal dito ay ang Marcos administration. It's really not SMNI that's on trial right now. It's NTC, it's MTRCB, it's basically the Marcos administration that all of this, yung pagtatanggal ng napakahalaga na freedom of the press, no, ay nangyayari. It's never happened before except during the time of his father, no, of his father. So, yeah, we can blame Congress, we can blame Speaker Martin Romualdez, but the buck stops with the President. This is your administration where all of this very blatant abuse of power is happening. And it's quite shameless, no? I mean, it's very arbitrary. Wala nga mabigay na maayos na rason, no? Kung bakit sinususpend, not just suspend, but indefinitely, no? Ang franchise ng hindi mata franchise, no? Basta ang operations ng SMNI. So parang for me,
actually very positive about it. I don't know why. Kasi I think during the arbitrary and illegal detention nung namin ni Eric noon sa Kongreso, ang nanalo doon ang taong bayan, no? Nakita ko yung kapangyarihan ng taong bayan na nagsasanib puwersa. At wala silang magawa kundi pinakawalan kami itong abusadong Kongreso na ito, na kung saan wala ka narinig na kahit na isang salita sa Pangulo. No, very blatant and deafening silence. Very, very blatant and very shameless, arrogant abuse of power. No? So, ang nakikita ko talaga dito, no, yung isa sa buhay natin yung laban kasama ang bayan. At ang Pilipinas kasi, ang Pilipino, napakalaki ng tiwala ko talaga sa Pilipino at saka yung faith ko sa Pilipino hindi nawawala. Kasi, yung my journey kasi with NTF-ELCA has really shown me, no, yung power ng taong bayan, na yung 50 plus years ng pang-aabuso ng CPP, NPA, NDF, ginanyan nyo sinangganin nyo, di ba? So that all those amazing accomplishments against the CPP, NPA, NDF, nangyari dahil sa inyo yon. Yes. No? So, how can I lose faith? And it has been a very personal journey with the Filipino people. Kasi I went down on the ground, I spoke to the people, I still do it now. No? So, I can hear you, and I can feel you, and I can touch you, I can embrace you, and I know the strength of the Filipino people, and I know that they will not take this sitting down, and that it is registering. Yeah. No? And this is wonderful because we're going towards an election year, and not only that, no, there is a chance to take away. No? It's not a clean slate, but most likely, what's that? What happened? Yun na, no signal na tayo. Meron pa. Okay. Are we still there? Tinanggal na kami. Wala na kami? Okay pa. Okay pa. Okay. Akala ko pinutol ng transmitter line natin. Okay, so ano naman, parang hindi naman tayo napapatahimik. Of course, pinapatahimik tayo, but we have that online platform still, at doon pa rin tayo magkikita. And in fact, ang ganda-ganda ng online engagement ng SMNI. So, ang may problema dito na malaki ay hindi ang SMNI sa pananaw ko. Ito ay ang Marcos administration. Yeah. Wala na? Yeah, sige, continue naman. Wala na yata tayo. Antay sige lang. pa kami. Sige, okay lang. So, okay. Hindi lang ang pananaw ko dito, hindi SMNI ang may problema dito at hindi mawawalan ng tulog. Ngayong gabi, mahimbing na mahimbing ang tulog ko kasi wala akong inaargabyado dito. At saka bilang isang lingkod bayan, wala kayong maibabato sa akin. Nagsilbi ako ng maayos sa Pilipino at yun lang yung meron ako. Yun lang yung pwede kong ipagmalaki. Na hindi ako nagnakaw at minahal ko kayo at nagsilbi ng maayos to the best of my ability, kasama syempre ang napakahusay na Pangulong Rodrigo Duterte na isa ring lingkod bayan. Now for some reason ay parang threatened kayo dyan pag napakaghusay ng president na hindi naman siya interesado na, no? I was with him recently, hindi na siya interesado. So anyway, hindi naman ang SMNI ang on trial dito at hindi naman ang SMNI ang may black eye dito. Ang may black eye dito ay kung saang administrasyon nangyari ito. Yes. Sino ang pumayag na tanggalan ang napakahalagang freedom of the press at freedom of expression? Sino ang nagtatanggal nun? Sino ang nang-aabuso? Hindi ba ang gobyerno? So ngayon narinig ko din, no, na ang turing sa amin ng ibang sektor sa gobyerno ay kaaway daw. No? So doon sila nagkakamali kasi di rin naman ako naniniwala dahil ang dami kong kaibigan sa gobyerno at katrabaho pa din. No? At proud na proud pa rin kami sa gobyerno. So tingin ko mangilan-ngilan lang yon. And in the end, ang taong bayan ang kasama namin dito. Kung ito yung sinasabi ko kung bakit mahimbing ang tulog ko kasi alam ko magkakasama tayo dito at walang bibitaw dito. Walang iwanan ito. So maraming salamat kasi kayo talaga ang may hawak sa kamay ninyo ng ating pinakamamahal na inang bayan. Frank, 1 minute rejoin kay Ma'am Lorraine. Does this government take pride in receiving the coming of the United Nations Special Rapporteur for Media Freedom
and civil liberties pertaining to freedom of expression. Darating po ang mataas na opisyal sa UN na tinatawag na UN Special Rapporteur for Media Freedom and Media Protection. Hindi ba nakakahiya ito, NTC? Pangulong Bongbong Marcos Jr., you're laying out the red carpet for this UN representative in order to evaluate, check, and interact dito sa ating bayan sa Pilipinas para tingnan kung nag-i-improve at napoprotektahan ang kalayaan sa malayang pamamayag, malayang pagsasalita, freedom of expression, freedom of press, media freedom. And yet, magpapalabas ang NTC ng tinatawag na indefinite suspension. At we have received already information na doon sa mga regional offices ng NTC inordera na ang kanilang mga regional directors na ihanda ang pagsasarado ng mga radio stations and TV network ng SMNI. Hindi ba yan nakakabahala? So kung nakikinig po ang mga opisyal ng Malacanang, if the President can give attention to a concert ng isang dayuhan at banyagang banda at gumamit ng 4 or 3 or 2 na mga presidential helicopters papunta sa Bulacan, can this not be a primary attention also to come from the President na tingnan kung nag-aabuso na at lumalagpas na sa regulatory function ang NTC at nagagamit na para sa tyrannical and political oppression na nanggaling lamang sa resolusyon ng House of Representatives, umakto siya at iniikutan ng batas natin. Mga kababayan, I submit also sa sinabi ni Ma'am Lorraine, hindi po kami nababahala, nagagalit po kami para sa taong bayan. Bakit? Maintindihan po natin kung diniklara ang martial law. Yung galit natin ay may pinanggagalingan sapagkat nagkaroon ng suspension ng mga karapatan sa saligang batas. Kagaya ng freedom of expression, Brother Franco, Ma'am Lorraine, freedom of the press. And yet, ipinapangalandakan natin na demokrasya at malaya tayo. Bakit selectively ang mga napiperceive na political critic o nagbibigay ng kritikal na opinion sa politika, hindi naman dapat kalaban ang trato like SMNI, laban kasamang bayan, bakit ginagamitan ng napakalakas na puwersa ng kapangyarihan ng ahensya ng gobyerno na hindi pa nakontento sa illegal na pagsuspend sa amin for 30 days sa SMNI, ngayon ay indefinite suspension ang kanilang inihahanda para supilin at busalan ang kalayaan natin. So nananawagan po tayo sa mga kasama natin sa United Nations na nandirito at darating. O sisaa po ninyo ito, imbestigahan po natin ito, at harapin natin ang katotohanan na may nangyayaring panunupil at panlulupig gamit ang kapangyarihan ng gobyerno laban sa mamamayan dito sa kinakaharap na indefinite suspension ng SMNI.